Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na to with evidence. Naku, grabe mga kabibig. Super duper trending news ang ating pag-uusapan ngayon na pasabog galing sa NBI. Oo mga kabibig, sa araw na ito, niread ng NBI ang dalawang bahay ni Bantag. Oo. Mag-slang muna tayo sa pangalan niya kasi alam niyo na, delikado yung pangalan niyang Bantag. Alam niyo ba kung ano nangyari ngayon? Pinuntahan ng NBI ang bahay ni Bantag sa Caloocan at Laguna. Subalit, wala silang nadatnan doon. At dahil dyan, pinaskin ang pagmumukha ni Bantag na merong 2 milyong pisong pabuya kung sino man ang makapagbibigay impormasyon tungkol sa dating Bureau of Corrections Booker Chief Gerald Bantag. Nako, patuloy pa rin ang manhunt operation para mahanap itong si Bantag. At bakit kaya biglang-biglang nag-manhunt operation ang mga NBI? Kasi ito si Bantag, nagpa-interview sa isang program sa SMNI. At dahil dito, biglang kumulo ang dugo ng mga NBI. Kaya minanmanan, hinahanap, o baka trinace nila kung anong o saang lokasyon itong si Bantag. Kaya agad-agad gumawa sila ng operasyon Bantag. At dahil dyan, maraming mga supporters ni Bantag ngayon ay nagwo-worry kung nasaan na ba si Bantag or baka mahuli si Bantag, delikado ang kanyang buhay. Kaya mga kabibig, yun na, parang nawindang ang mga netizen. Ano ba kasi nangyari kabibig? Kasi may interview si Bantag sa isang programa sa SMNI kung saan ito kasi ang mga bulong-bulungan ngayon. Na there's a possibility na itong si Bantag ay tatakbong senador. Talaga kabibig? Yun ang mga bulong-bulungan. At sinagot ito ni Bantag. Oo. Sabi ni Bantag na kung ito ang gusto ng kanyang mga supporters na tatakbo siyang senador, why not? Ay, wow. Iba din ang confidence ni Bantag, no? Oo. Kasi kag yun ang gusto ng kanyang mga supporters at marami ang susuporta sa kanya at kung posibleng manalo siya na bilang senador sa 2025, why not? Takbo, run si Bantag. Pero ang sabi ni Bantag ay kailangan niyang harapin ang mga kaso na kinaso sa kanya, of course, lalo na ngayon. Bakit? May patong na ang kanyang ulo. Magkano ba? 2 million pesos. And take note, 2 million is 2 million sa hirap ng panahon ngayon. Sa sobrang mahal ng bigas, of course, 'di ba? Ang mga taong traidor ay hanapin talaga si Bantag. Sana, no? Sana nasa ligtas na lugar ngayon si Bantag at bigyan siya ng chance na harapin ang kanyang kaso. Kung ako si Bantag naman, kung ramdam niya na delikado yung pag-surrender niya o di kaya matsugi siya, edi maghanap siya ng mga tawag dito, responsableng tao or yung mga mabibigyan niya ng trust na hindi talaga siya itutsugi kung magsisurrender siya. Naku, ang dami na. May Teves, may Apollo Kibuloy, may Bantag na. Ang dami ng mga minamanhunt ng NBI, mga kabibig, no? Grabe talaga ang Pilipinas ngayon. Ang daming nangyari. Puro surrounding sa politics. Pero yung problema natin sa bigas, problema nating utang sa gobyerno na 15.18 trillion. Grabe, dollars at dollars yan. Nakakalula. Hindi pinag-usapan. Di ba? Yung paano solusyonan ang problema ng bansa natin na sobrang gutom na at sobrang nakakahingal. Oo. Oo. Nakakalula ang presyo ng mga pamilihin ngayon. Walang news. Walang kuda. Parang let it be. Ganon talaga ang buhay na sa administrasyong BBM. Ganon talaga. Oh, follow the flow. 'Di ba? So, ngayon ito na nga trending na trending
kay Bantag ngayon na pinaghahanap na si Bantag at may paskil na 2 million pesos. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? 'Di ba? As in, sabi ng mga ilang netizen, wow, baka dito tayo yayaman, hanapin natin si Bantag. Wow, grabe naman. Mahirap talagang hulihin ang magaling, lalo na pag totoong makabayan. Hindi yan mapapahuli ng buhay. Sabi ng ilang netizen. Ito ang batas. Kung sino pa yung nagpapatupad ng tama, yun pa ang may sala. Sarap talaga tumira dito sa Pilipinas. Di ba? Grabe talagang administrasyon ngayon. Talagang dapat di ka kokontra sa namumunuan dito. Iba na talaga kung sino pa talagang gumawa ng maayos, yun pa ang mapasama. Sabi ng mga ilang netizen ha, binasa ko lang yung mga komento nila. Hanapin mo ang hindi nagpapahanap. O ito pa. Andon sa ilog si Bantag kasama si Kibuloy na mimingwit. Kayo talaga, ginawa yung joke-joke ang problemang ito. Simulan ko na ngayon hanapin yan mga sir. Baka dito na ako magiging milyonaryo. Sama-sama tayong muling maging milyonaryo. Sa loto kasi, hindi ako tumama. Pero linggo-linggo, may panalo. Saan kaya natatago ngayon si Bantag? Yan ang joke ng ilang mga netizen kasi mahirap manalo sa loto pero every week may nanalo, 'di ba? Ang hirap ng Pilipinas. Hay, tataya kaya ako ng loto, no? Mananalo kaya ako. Sama-sama kaya kami maging milyonaryo? Ito pa, time of reckoning. Di palaging nasa posisyon kayo para gawin ang mga kabalbalan na inutos ni Dutae. Yan ang komento ng mga netizen. Baka nag-file ng 2 months vacation leave si Bantag at pinaghahanap nila at may patong pa ng 2 million pesos. Hanep ha? Bakit di kasuhan ang SMNI na kung saan na-interview nila si Bantag? Bakit hindi ipatawag sa Kongreso or sa Senado ang mga taga-SMNI? Malay natin, may makuha tayong good news at mahanap si Bantag. O yan ang komento ng mga ilang netizen. Hala, ano kaya? No? Oh wait, pabor ba kayong tatakbo si Bantag bilang senador? Ito ha, pakinggan natin ang interview ni Bantag kung saan sinabi niya kung pabor at kung saan gusto ng mga supporters na tatakbo siyang senador, why not? O ito na. Mhm. 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 Hmm. Dapat lang. Mm. Hmm. Hmm. Walang pera pala si Bantag, Pero pagbibigyan niya ang hiling ng taong bayan kung talagang pinush talaga siya ng taong bayan, ng mga supporters ng tatakbo siyang senador, pero wala siyang pera. Well, if it's the will of your future, the will of, tawag nila, swerte ni Bantag. Kabibig, swerte talaga. Depende na. Kung ito ay nakasulat sa palad ni Bantag na maging senador, edi wala tayong magagawa diyan, 'di ba? Ito naman ang mga komento ng mga ilang netizen tungkol sa issue na ito. Sabi ng ilang netizen, nako, face the law first before ka mang-ambisyon maging senador. Tatakbo pala ang kriminal na ito. Grabe ha, agad-agad sinabi yung kriminal. Wala pa ngang hukom, 'di ba? La ano to ba? Paano kaya mga panya kung nagtatago si Bantag? May budget ka ba? At sinong partido ang kukuha sa isang wanted? Kaya nga sabi ni Bantag, harapin niya muna yung mga kaso niya. Kung malinis na ang kanyang pangalan, edi free na siyang tumakbong senador kung yun ang gusto ng kanyang mga supporters. Sabi ng iba, Bantag, magkagawad ka muna sa barangay. Pwede naman. Kung ang puso ni Bantag is to serve the people,
why not? 'Di ba? At doon natin makikita na talagang pure coming from his heart na gusto niyang maging maganda ang isang barangay. 'Di ba? Well, pwede naman, 'di ba? So, yun na nga mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Pabor ba kayong or bobotohan nyo ba si Bantag kung tatakbo siyang senador? Susuportahan nyo ba si Bantag? Kasi sinabi niya wala siyang pera, ang tanging nasa puso lang niya yung pagmamahal ng kanyang mga supporters. Oh, 'di ba? And then another thing, itong 2 million pesos na patong sa ulo ni Bantag, effective ba ito? Mahahanap ba si Bantag ng dahil lang sa 2 million pesos na patong sa kanyang ulo? 'Di ba? At speaking about patong sa ulo, baka later on may patong na rin sa ulo si Kibuloy kasi minamanhunt na rin ng NBI. 'Di ba? Pati si Teves. Nako, grabe no. Yung mga ganitong mga nangyayari sa Pilipinas, hindi marisolba agad-agad. Ano kayang aksyon gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos? Nasaan na ba si Pangulong Bongbong Marcos na yun? Nagparamdam na ba? Na-feel nyo ba ang presence ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Comment down below kung ano ang iyong komento tungkol sa mga isyong nasa Pilipinas, circulating in the Philippines at super duper dami talagang nag-comment dito. May mga pro-Bantag at yung mga anti-Bantag. Oo, nag-class sila. At of course, they have their own views, they have their own opinion regarding this trending news ngayon. Basta ako, kung talagang haharapin ni Bantag ang kanyang kaso at strongly na hindi siya magpapatalo or matapang siyang harapin ang kanyang kaso and later on malinis ang kanyang pangalan, tatakbo siyang senador, why not? Give him a chance. Depende na sa tao kung bubutuhan siya. Yun lang talaga. 'Di ba? So, yan lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. See you next tonight sa aking lebak-lebak live. And don't forget to like. Kumusta sa mga OFW dyan? Kumusta ang mga buhay-buhay natin? Taas sobra talaga ng pamilya sa Pilipinas, no? Ang bigas, pati gatas, pati dilata, sardinas. Ang mahal! Yung pinakamurang sardinas noon, ito'y pinakamahal na ngayon. 'Di ba? Pati daing, pati tuyo, pati tubig nagmahal na rin. Kuryente kabibig. Ano pa ba? Yun na, sobrang mahal ng Pilipinas. Mahirap magbakasyon sa Pilipinas. Dapat talaga may malaking baon, umuwi, lalo na ang OFW. Hindi pwede magtipid-tipid sa Pilipinas pag OFW ka. Hindi naman, magtipid ka. Sabihin mo, naghirap ako. Magtipid tayo. Nandito ako para isama ko ang aking pamilya. Ay, ang uwi mo na kabibig. I-off mo na yung live mo. Ay, hindi pala live to. Recorded pala. Bye everyone. See you next time.